Magandang araw. Gagawa na naman tayo ng video. Itong video na to is about sa mga experiences ko about sa Lookism. Napansin ko na to dati pa eh. Ngayon, recently lang, meron ako nakausap na actually nakausap ko na siya dati pa eh. Bago pa lang ako dito sa trabaho ko, mag 1 year na. Dati, sub 5 to na lalaki. Tapos kalbo siya, tapos mataba. Tapos yung labi niya sa baba, parang naka-out pouch. Parang yung sa pirana, ganun. Yun yung jawline niya. Tapos wala siyang kilay. Yung isa namang orderly, ganun din. Puti naman to, kaso yung jawline niya, downward turn, hindi forward projected, downward projected yung jawline niya. Tapos, ganun din, wala rin siyang kilay. Tapos yung hairline niya, mas malala pa sa akin, parang pa-V. Pero to yung janitor na to, yung una kong sinample yung janitor, yun, kalbo. Kay darang ko na rin yun. Tapos yung isang orderly is 50 na. Single din yun. Tapos single din tong janitor na to. Itong janitor na to, namamakla siya. Ang niya man, kasi kinakausap niya ako eh. Ganun naman yung mga sub 5 eh. Palagay din yung loob niyan dun sa mga may itsura eh. Kinakausap niya ako, wala ba daw akong balak mag-asawa or mag-anak. Sabi ko, tahimik lang ako. Sabi ko, wala akong mahanap. Ganyan, sabi ko ganun. Pero hindi naman talaga ikaw maghahanap eh. Dahil yung babae naman talaga gagawing smooth ang lahat pagka gusto ka, 'di ba? Yun nga yung kwento ko sa kanya. Tapos siya, naririnig ko siya pagkasama niya yung mga kapwa janitor na babae. Mga sub 5 din yun na babae. Kasi nga, 'di ba janitor nga, wala naman akong nakitang janitor na na may itsura talaga eh. Meron dati sa trabaho ko, puti siya. Pero estudyante. Hindi talaga niya main career yung janitor. Parang sideline niya lang. Twice a week lang siya nagtatrabaho. Yun, may tsura talaga yun. Na babae. Ay, hindi siya janitor. Orderly pala yun. Orderly, yung tagatulak ng bed. Hindi siya janitor. Parang wala nga talaga ako nakitang may tsura na janitor. Usually, mga ethnic. Mga maiitim, tapos sub 5 maliit. Ganon. Pag sa lalaki naman, kasing height ko. Dito sa West, maliit na yan. Pag kasing height ko eh. Ganon. Nagsinungaling siya kasi naririnig ko sa background, pinaglulutuan daw siya ng misis niya. Sabi ko, tangina nito, sub 5 na to, sinungaling to. Natatawa na lang ako, sabi ko, totoo ba may misis to? Tapos kasi nakwento niya dati single daw siya. Tapos kahapon ba yun, nakausap ko siya uli. Sabi ko, ikaw, meron ka ng meron ka asawa? Kasi kuwari lang, hindi ko alam. Pero nakwento na niya dati yung single siya. Tapos gumagamit na lang siya ng papa BJ na lang siya sa bakla. Ganun yung kunento niya sa akin. Sabi niya, ikaw, manlalaki ka na lang. Libre pa, sabing ganun. Sabi sa isip-isip ko, bakla siguro tong sub 5 na to. Tapos sabay, narinig ko siya parang nung 3 months ago or 2 months ago sa background. Pinagluluto daw siya ng misis niya. Sabi, nagsinungaling yung sub 5 na may karelasyon. Para lang wag mababa yung tingin sa kanya. Kasi totoo, promise, pag sinabi mo na sub 5 ka tapos single ka, yung sinabi mo ng ganon, sinabi mo yung totoo. Yung treatment sa'yo, bababa talaga. Baka yung mga kasama niya janitor na babae na sub 5, layuan pa siya. Siguro, nagsinungaling kasi siya kaya kinakausap pa rin siya ng mga kapwa niya sub 5 na babae. Sabi ko, tangina nito, sinungaling tong sub 5 na janitor na to. Hindi ko na siya papangalanan, pero nagsinungaling talaga siya, promise. Pinagluluto daw siya ng misis niya, tapos sabay na-imagine ko yung mukha niya, submissive yung misis niya sa kanya.
Pero sinungaling siya, yung pala, nagpapa-BJ lang pala siya sa sa bakla. Pupunta dun siya dun sa Queen Street eh. Tapos one time nakasalubong ko yun sa Queen Street kasi nagpagupit ako noon. Tapos pagbalik ko naglalakad siya. Eh yun pa pala may kapansanan siya. Parang iika-ika siya maglakad. So dun pa lang parang parang hindi na kapani-paniwala at realistic na may asawa siya. Tapos pinagluluto daw siya yung ng baon niya. Kaya ganun. So, yung parang ika-ika siya maglakad. So, sabi ko, sinungaling to. So, yun nga yung mga talaga. Pagka below ka sa looks, tapos sinabi mong single, parang mas mababa talaga tingin sa'yo ng ng ibang tao. Kaya ginawa niya, nagsinungaling siya. Kaya sa isip-isip ko, okay na lang din na nagsinungaling siya. Na ganun, para at least nakakausap niya pa rin yung mga kapwa niya janitor na babae na may asawa na mga matataba. Kasi sub 5 nga, kasi nga janitor, 'di ba? Hindi naman sa minamalit ko yung janitor, pero usually kasi yung mga trabaho kasi ng mga naaayon din talaga sa looks talaga. Kasi hindi siya sa kapalaran talaga or sa grind. Usually ganun, ganun talaga eh. Na sa lipunan. Para talaga may hierarchy. Ganun, parang hierarchy. So, namulat talaga ako. Actually, kahit saan ka tumingin sa paligid mo, parang naobserbahan mo talaga yung black pill talaga. Na naobserbahan mo siya, pati yung mga treatment na Kung titingnan mo talaga na maigi, di ba sabi nila, 80% daw ng mga lalaki unattractive. Di ba yun yung sa data ng mga dating apps, ganyan. 80% daw ng mga unattractive. Pero kung titingnan mo rin sa mga babaeng side, kasi sa mga katrabaho ko, parang sa akin kasi kung average yung looks mo, kapareho kita ng itsura, ibig sabihin average ka. Kung average ka, yung harmony mo is average din kagaya nung sa akin. Pero nakikita ko talaga, pati katrabaho ko ng babae, parang nabibelowan ako sa kanila eh. Kasi yung jawline nila, tapos sabay yung mata nila, basta yung lips, tapos yung projection ng chin nila. Mostly rin pala ng mga tao, resist din yung chin. So parang sabi ko, ha? Sabi ko, ako nga nanonormalan ako sa itsura ko eh. Which is, normie naman talaga kung ititingnan mo dun sa mga facial width ratio, tapos sabay yung mga So, ganun din sa babae, marami rin sub 5. Tapos meron na naman kanina, janitor din. Bago lang siya doon nagsa-sideline sa namin, sa lugar namin. Tapos napansin ko, tumitingin siya sa akin. Tumabi siya sa akin. Meron naman bakante na lugar. Actually, kalahi niya rin yung isa eh. Indian din yun na nurse. Pero hindi siya tumabi talaga dun. Tumabi siya sa akin talaga. So, yung mga sub 5 talaga, naintindihan nila yung yung lookism. Ah, marami na rin akong ganun eh. Kasi mahilig talaga akong magsulot talaga sa table. Kasi alam ko na nga yung power dynamics base sa itsura eh. So, pagka normie, nakisalamuha ka sa normie, outcast ka niyan. Kasi nga, actually, hindi nga sila normie. Kasi nga, di ba yung sinabi ko sa inyo, pag na-black pill ka is yung facial width to ratio, titingnan mo yan, jawline, tapos yung lips, yung harmony ng overall na mukha, na mukhang normal talaga. Pero pag tiningnan mo sa lipunan, marami talagang below average talaga. Hindi lang sa lalaki to ah. Kaya naman nasabi na 80% sa lalaki is kasi babae ang namimili, di ba? Hindi naman lalaki. Sure, pwede kang mamili, pero yung pipiliin mo, malaki chance na hindi ka talaga magugustuhan. Kasi bibigay nila katawan nila eh. Tsaka mabubuntis sila. So, ilagay mo rin yung sarili mo dun sa posisyon ng babae, 'di ba? Kung ikaw ba naman, titirahin ka, pangit, 'di ba? Tapos magkakaanak ka. Syempre talaga, by nature, yung desire talaga ng babae, hanggat maaari, may itsura. Actually, kwentong katulong nga yan eh. Di ba kwentong katulong? Gusto ko magpapalahi ako sa may itsura na. Di ba ganun nga yung kwentong katulong, di ba? Naririnig mo yan sa mga katulong. Tsaka sa mga kapitbahay niya sa may mga
So, ganun nga yan. Tapos, ito na naman. Usually kasi mga nakaka-appreciate sa akin, mga sub-5 talaga. One time may nakamit din ako dati. Yun yung 19 ako, tas 24 tong babae. Tapos, hindi ko talaga hinalikan to kasi mabaho. Nababahuan ako sa hininga niya. Pero sexy siya, tapos payat siya. Yun yata yung naka-divergenize sa akin. Yung sinabi na hindi niya raw pinasok, pero naramdaman ko madulas. Kaya hindi ko siya kinount na as naka-divergenize sa akin. Pero alam ko pinasok niya yun eh. Hindi niya lang tinuloy na pinampump up and down. So, yun nga yung napansin ko na ano. Tapos yung parang nahihiya ako dati na ano, kasama, na kasama siya pabalik sa bahay nila. Tapos yung bahay nila parang squatter area. So parang tiniis ko na matulog doon ng isang gabi para lang wag sabihan ng ano. Pero ang kagandahan sa kanya kasi nakakasalubong niya yung mga, di ba squatter area nga. So nakakasalubong niya yung mga kaibigan niyang lalaki. Tsaka yung mga ibang babae. So parang nilalayo niya ako. Parang pinoprotektahan niya rin ako. Kasi nga, iisipin ng ibang tao na, nakadagit siya ng may tsura sa kanya. Or, baka, alam mo na, pagtripan ako ng mga addict. Kasi nga, squatter area nga yun, di ba? Tapos natulog ako dun sa bahay nila isang gabi. Na ano, biruin mo, college pa ako. Marami talaga akong experience dati na ano. Tapos, kaya naintindihan ko yung mga chad eh, na ganun yung experience nila. Talagang wild sila. Kasi isipin mo nga naman kung ganun ba naman yung experience mo, 'di ba? Kung saan-saan ka pumupunta. So, yun yung na-experience ko dati. Tapos, after noon, hindi na ako nagparamdam. Yun yung sinasabi ko sa inyo na ng blackmail. Actually, dalawa silang in-entertain ko. Magkapit bahay sila nun eh. Tapos, hindi ko kasi alam yung itsura nila kasi nga phone lang. Alam mo yung popost mo yung number mo sa tube, sa TV dati. Tapos, imi-message mo. Mga malalayo pa yun, Bulacan. Ganun ako dati, nakikipag-meet up ako sa malalayong lugar, Bulacan, tapos Novaliches. Kasi nga, 'di ba, 30 na nga na date ko. So, minulat din talaga yung mata ko noon doon sa loquism na 'yan. So, ayun. Pero protektahan niya rin ako. Actually, yung mga sub-5, mas gusto ko nga sila eh. Kaya nga, dahil nalaman ko na meron akong varicocele at hindi naman talaga ako makakabuo. Maliit ang tsansa. Alam ko may mga varicocele naman din na makakabuo. So, maliit yung chance ako makabuo. So, kaya kampante talaga ako na kahit sub-5, wala na akong pakialam. Basta gusto ko yung treatment, yung respect. Kasi mahalaga rin sa akin yun eh. Kasi naranasan ko na dati na may normie. Matrabaho talaga siya, promise. Pagka normie, lalabas-labas mo pa yan. Tapos sabay, hindi pa binigay sa akin yung SEX, yung first GF ko. Although, hina although yung kamay ko hinahawakan niya, pinapasok niya sa ano niya, sa puday niya para i-finger lang siya. Pero yung finger na superficial, hindi yung talagang lalaliman. Yung parang ibabaw lang hanggang sa maglaway lang siya. So yun lang yung pinagawa niya sa akin nun. Kasi medyo passive din ako eh. Yun din siguro nagustuhan ng babae sa akin dahil hindi rin ako masyadong thirsty, parang ganun. Kasi nga sa dami nga ng mga na-date ko, so talagang hindi ka magiging thirsty. So, ayun na-experience ko dun sa ano. Tapos eto nga, tong janitor na to kanina. Tumitingin siya sa akin, nag-smile siya. Tapos nag-smile naman din ako kasi nga, wala naman akong pakialam sa mga itsura ng tao kasi alam ko naman na ano eh, na nandun lang naman talaga ako para kumita ng pera at magtrabaho. So, hindi ko naman talaga makipag-friendly, plastikan. Kasi, usually, yung formal na yan dahil nasa trabaho ka, plastikan lang talaga yan. Kahit sabi mo sub-5 pa yan, normie, or above average. Basta nasa work ka, formal lang talaga yan, plastikan. Kasi naranasan ko na dati na ano eh, i-outcast ka. Pag masyado kang friendly mo, maglulus ng respect yung mga tao. Kaya simula nung nagkaroon ako ng awakening dati, 31 ako. Spiritual awakening yun. Pero hindi ko nasasabihin yun. Nagbago na yung pananaw ko na ano, naging tahimik na ako. Kasi nga, um, namulat talaga yung mata ko dyan sa mga pangyayari ng mga tao. Tsaka nalalaman mo na yung mga kabulshitan, na kaplastikan lang.
So ayun nga, tapos kanina naman, ito na naman katrabaho ko na sub-5 din, maputi. Ito yung may asawa na ka-profession ko rin. Sabi lagi daw akong busy kasi tinatanggihan ko sila eh. Sabi, kailan ka dapat sumama ka sa sa last day ni ganito nung puting babae. Eh yung babae na yun, crush ko yun. Pero wala pa rin talaga akong balak na pumunta doon kahit na last day niya. Sabi masyado daw akong busy na ayaw ko kasing sumama doon kasi wala naman akong in common dahil may mga asawa naman na sila. Siya, pwede ko siya hihit kasi may asawa nga siya, hindi naman sila magkaanak. Eh ako, hindi naman din ako magkakaanak dahil may varicose ako. Pwede ko pilitin kung ilalabas ko sa loob pero hindi ako ganun kabobo. Tsaka hindi ako ganun desperado, bahala kayo dyan. So, yun yung inaano niya na na sumama daw ako sa last day nung katrabaho ko na puti. Yun yung crush ko eh. Bata pa yun, 23 pa lang yun. Layo ng Pero wala naman akong pakialam sa age gap eh. Basta talagang ang gusto ko yung gusto ko. Kasi black pill nga eh. Iba kasi yung treatment talaga eh. Dahil hindi mo mabibili 'di ba sabi nga doon sa comment, 'di ba sinabi, yung last video ko ng pinost, mas gugustuhin ko na lang na may itsura ako kasi yung respect talaga nandoon. Kahit na hindi ka mayaman, at least respetado ka dahil sa itsura mo. Kasi lahat naman talaga ginijudge naman base sa appearance eh. Cellphone, bakit mo ba nagugustuhan yung cellphone? Dahil sa appearance din naman. Yung damit, bakit mo binibili? Dahil sa design. Bakit may fashion industry? Dahil sa design, sa looks. So, lahat talaga ginajudge sa appearance base sa superficiality. Sabihin mo man superficial siya pero ganun talaga eh. Nandito tayo sa realidad. Tsaka yung judgment din, sinabi ko na yan, di ba? Para mag-improve ka. Yun din naman yung reason nun. Kaya yung iba nagiging judgmental. Para mag-improve ka rin naman. Gawin nila yung best nila. So, ayun, yung kanina na janitress na Tapos, maliit siya. Parang 5 foot lang. Parang yung one time nakasalubong ko siya. Tapos, kinausap niya ako. Sabi ko, ba't bigla niya akong kinausap? Sabi niya, kumain ka na? Sabi sa akin. Sabi ko, oo. Ah, sabay kumain na. Sabi ko, kumain na. Okay. Tapos sabi niya, hindi ko maabot yung yung basahan dun sa may kasi meron siyang tinutulak na parang lalagyanan ng mga basahan. Eh, ang lalim. Word siya, inaano niya yung kamay niya, dinidemo pa niya sa akin, hindi niya raw maabot. Eh ako, sakto lang naman yung height ko, so naabot ko yon pababa, dinukot ko sa ilalim. So sabi ko, kaya pala niya ako pinansin na na gano'n. Dahil may favor pala na Pero yung niya, yung pag-upo niya dun sa upuan, yung nag-break ako. Ngumiti talaga siya na So, ganun, medyo friendly rin naman ako sa mga sub-5 eh. Kasi, pero yung mga sub-5 dito kasi sa amin, may mga asawa at anak naman yan eh. Usually, mga kahawig din naman nila. Eh, syempre, yung gaano ba karer yung itsura ko? Gaano ba karer yung mga anong tawag dito, yung mga pogi talaga, mas above pa sa akin. Eh ako nga, sinabi ko nga sa inyo, normie nga yung tingin ko sa sarili ko eh. Dati nga, sub 5 pa nga tingin ko dahil asymmetric ako, pero asymmetric yung mukha ko. Pero kahit pala asymmetric mukha mo, pwede ka rin maging normie yung itsura, basta yung harmony. Kasi si Timothy Chalamet, actually marami ring asymmetric yung mukha eh. Yung talagang hindi naman totaling pantay yung left tsaka right. Si Liza Soberano, ganun din siya eh. Si Maris Racal. Usually, mas common siya sa babae kaysa lalaki. Sa lalaki naman, David Beckham, nakita ko asymmetric din mukha nun. Channing Tatum, ganun. Tapos, sino pa ba? Cristiano Ronaldo. Onti lang slight kay Cristiano Ronaldo. Kasi malalaman mo yung kilay niya hindi pantay. So, dun pa lang, ibig sabihin, may onting asymmetry. So, tapos, sino pa ba? Marami rin naman eh, na eh. Pero, ang talaga is yung harmony talaga. Yun talaga deal breaker.
kailangan yung chin mo hindi recess. Tapos yung jaw mo projected or medium na naka-forward projected. Tsaka yung ramus length mo is outwardly grown, hindi yung paslant na pababa. Which is magmumukhang apa yung jaw mo imbis na makanto na squarish. Pangit din naman yung square kasi mukhang hamburger yung mukha pagka ano. So, ano talaga eh. Parang yung ratio talaga ng ano, parang makonsidered na normie ka is talagang mm, as in normie talaga, equal yung facial third. Isa pa pala yun, yung facial third. Ibig sabihin, yung yung noo mo is pantay sa middle third mo, tapos sa lower third mo. Ibig sabihin, pag pantay yun. Sa akin, pantay naman lahat. So, normie talaga ako. Eh, marami palang mga tao na hindi pantay. Yung iba, sobra sa noo. Yung iba naman, sobra sa baba. Yung iba naman, sobrang haba ng mukha. Yung iba naman, super ikli ng baba nila. Yun yung nagmumukhang hamburger, which is common sa mga Pilipino yun. Ang dami ko nakikita mga Pilipino ganun yung mukha na parang hamburger face. Ang pangit pa sa Pilipino na ano na jawline is downward projected. Hindi lang to sa Pilipino sa mga lahat ng Asyano. Okay pa yung mga Indiano tsaka mga Middle Eastern kasi yung jawline nila is forward projected naman kahit papano. Although sub-5 sila pero forward projected. So parang bumabawi na lang din. Sa mga Asyano talaga downward projected. Kaya yun yung pangit Na ano Sa akin nga, hindi naman totaling downward yung sa akin yung jawline ko. Pero ano siya, middle siya. Yung gonial angle niya is pasok pa rin sa normie. So, yun yung ano, yun napansin ko talaga yung treatment talaga is base sa looks. Tapos parang nagkakaintindihan yung sub 5 talaga tsaka yung above sa may itsura. Hindi ko naman sinasabing chad ako pero sa napapansin ko talaga sa mga, pag tumingin talaga ako sa paligid talaga, kahit sino naman magja-judge sa channel ko eh. Kahit sino naman magpapatistigo dito. Kahit makita niyo yung mukha ko. Kaya nga ang lakas ng loob ko na pakita mukha ko dati, 'di ba? Dahil alam ko naman talaga na normie yung mukha ko. Eh syempre kung pangit ako, hindi ko talaga papakita yung mukha ko dahil tatago ko talaga, mahihiya ako. Yung confidence ko pa lang na ganun. So, yun yung ano talaga, yung treatment. Kaya nga although kung pogi ka, marami maiinggit sa'yo. Pero kasi oo nga, maraming maiinggit sa'yo, pero kapwa lalaki lang din. Tsaka yung mga sub-5 na babae, meron din palang ganun, sub-5 na babae. Kasi ayaw mo silang pormahan, kasi nga, di ba, sub-5 sila. So, may mga ilan-ilan na sub-5 na hindi rin maganda yung treatment sa akin. Kasi nga, parang tahimik ako, tapos hindi ako friendly. So, merong ganun din. Kasi merong iba kasi, di ba, karamihan din naman ng babae entitled. Pare-pareho lang naman gusto ng mga babae. Kahit baldado pa yan, mataba, maliit, matangkad. Isa lang naman talaga gusto niyan, may itsura eh. So, naranasan ko rin yun talaga. Pero mas maraming respect talaga na mag-aano sa'yo yung mga babae. Kahit nga puti na babae. Tiningnan ko lang sila. Lumabas lang ako sa isang room kasi isolation room yun. May mga COVID na pasyente. So, bawal ako maglakad-lakad. So, paglabas ko, tapos tiningnan ko lang yung isang puti. Sabi niya, what do you want? Do you need anything? Parang siya pa na yung nag-offer. So, di pinakuha ko sa kanya yung kailangan ko. Ganun talaga pagka ano. Yan yung sinasabi ko sa inyo pagka may tsura ka is may tsura ka talaga kahit saan ka pumuntang lugar. Kaya yung mga passport brothers, mga ganyan. Yan yung mga below talaga, below average yung itsura talaga. Eh hindi talaga sila papasa sa western standard kasi mas maano dito. Kahit nga ako, hindi ako papasa dito eh. Pero may mga puti pa rin na ibang nagpapakyut na talagang nararamdaman ko na gusto naman din ako. Kaso, hindi yun talagang gustong-gusto na talagang sila yung mag-approach. Meron single mother, yung puti na mahilig sa Asiano, yung in-approach ako sa supermarket.
Nung biglang naging friendly. First time ko yun Nandito ako sa big city Na-experience ko yun dati sa rural area. Ibig sabihin para mga probinsya na dito sa New Zealand. Kasi palipat-lipat nga ako ng lugar Ganun din pala ako, gala rin ako. Gala rin ako. Mukha lang talaga ako introvert talaga ako. Pero gala ako, yung solo akong talagang trumatrabaho. Dati nga, dinidate ko taga Fatima, tapos taga UE. Yun, yung 24 na pangit, sub 5. Yung feeling ko, dinivirginize ako nun. Pero, sinabi hindi niya raw pinasok. Pero naramdaman ko, madulas talaga So, ayun yung mga experiences ko dyan. Tapos yun din sa katrabaho rin, parang nire-respect talaga nila yung looks mo. Kaya nagpapagupit na talaga ako Kasi naranasan ko ng unang trabaho ko. Oo nga, gusto talaga nila ako kasi yung mata ko, hindi naman magsisinungaling yung mata ko na talagang, na may tsura ka talaga Na makikita nila yung bones ng jaw ko. Tapos yung mata ko, pag ngumiti ako, makikita naman talaga nila yan. Kahit anong takip mo pa ng mask yan, malalaman yan. Pero yun nga, dahil mukhang untidy ka at dirty. So talagang, tapos kapwa Pilipino pa. Mga 80% yan sa dati kong trabaho 80% puro Pilipino. Mas lalo na Pilipino, mas judgmental Pilipino. Mas gusto talaga ng mga Pilipino may tsura. Kaya nga grabe makapag-looks mga Pilipino. Pansinin mo yung mga Pilipinong lalaki, laging nagpapagupit every 2 weeks. Ganyan yung mga ako dati wala akong pakialam yan. Kasi nga nagkakababahay ako dati. So wala talaga akong pakialam yan. Na-blackpill ako dito kasi sabi kasi dito sa bansa na to, Western, wala silang pakialam daw. So ginawa ko, hindi ako nagpagupit ng 1 taon. Hindi ako nagpagupit ng 1 taon. Tapos sabi ng manager, hindi ikaw yung una ko nakilala. Biglang nagbago yung paningin nung una niyayakap pa niya ako Sabay biglang pinanangka ako, hindi raw ako yung una niya nakilala. So parang nagkamali siya ng tanggap na pinasa sa interview. Promise, ganun talaga. I-judge ka talaga base sa itsura mo. Tapos yung respect din. Kaya nga dun sa last na video ko na yung kay Leonardo DiCaprio, mas pipiliin ko na lang na may itsura ako. Kasi kahit na mahirap ka, yung respect kasi mahalaga yun, lalo na pag lalaki ka. Pag lalaki ka, meritocracy tayo Alam mo yung i-judge yung lalaki base sa looks mo. Yun talaga pinakaunang aspect talaga. Tapos pangalawa pa, yung value mo talaga. Ibig sabihin ng value is yung na-achieve mo, achievements mo, tsaka yung merit. Kaya meritocracy, 'di ba? Merit base sa mga mo nagagawa mo. Kuwari, rapper, yan. Mataas tingin ng mga ibang lalaki sa kapwa rapper. Tapos sabay yung mga artist, mga ganyan. Kaya nga maraming lalaki na nag-i-status dati. Kasi nga gusto nila na makakuha ng babae. Kasi nga, mga babae dati is dependent pa. Ngayon kasi independent na, marami na nagtatrabaho So, yun yung meaning ng strong independent woman, independent na sa sim. Ang proof pa lang yan, dito nga sa West Dito sa West, brutal talaga dito. Promise. Kahit sabihin mong doktor ka, matangkad ka, kahit nga matangkad ka basta ulats mo ka mo Talagang masisiro ka Kasi yung nakausap ko dun, 6'4" yung dalawang doktor. Doktor na yun Tapos parang single sila kasi walang pinag-uusapan nila about sa savings. Sabi ko, isa pa to, kapareho ko rin single. Lamang lang sila sa akin ng tangkad dahil 6'4" sila. Pero ganun din. At least ako dito may nabembang pa ako na isa, 'di ba? Kahit pa paano. Yung mga katrabaho ko kung tutusin, kung walang kung walang mga asawa to kasi mga Indiano to mga to ayoko naman din mag-ihit yung may mga asawa kasi nga
Hindi sa good boy ako kasi alam ko na, alam mo yung mga kaso-kaso tapos mawawalan ka pa ng trabaho dahil lang sa kagaguhan mo at kalibugan mo, di ba? Hindi naman din ako ganun kabobo dahil medyo yung mga senaryo na, alam mo na, worst case scenario na iisipin mo. Meron din pala ditong ano, yung Pinoy. Di ba nga mga Pilipino ayaw mag-condom? Dito yun sa New Zealand, may nabalita nun eh. Umupa siya ng pro. Dito kasi per ora yung pro eh. So, ang nangyari is, tinatanggal niya yung condom. So, kinasuhan siya. Nakakahiya, di ba, Pilipino? Pilipinong lalaki. Nag-pro ka na nga lang, nakasuhan ka pa. Dineport pa siya. Dineport pa siya dahil nga sa ganun, tinanggal niya yung condom. Although merong Me Too tayong sinasabi, pero alam ko naman kasi yung mga Pilipino talaga matitigas ulo niyan eh. So alam ko talaga na ano, tsaka yung mga tao dito is medyo honest sila kumpara sa iba. Actually, mas assertive si mga Western na tao eh. Hindi sila yung pa wishy-washy. Basta pag sinabi nila na ganitong oras tayo. Hindi sila ganong, nagsisinungaling sila pero hindi yung garapal talaga na kagaya ng mga Pilipino. Tsaka Pilipino, lahat ng aspeto sabihin, wala kang papaniwalaan, lahat sinungaling. Kaya pagka Pilipino yung ano, sabihin, titingnan ko, ibig sabihin ng titingnan ko yung wag ka na umasa. Hindi kagaya ng pagkaputi, sinabi, may lakad akong ganyan din na. Pilipino, titingnan ko. Uh, Kita tayo alas 3, alas 4 susulpot. So, yun yung mga experiences ko sa ano talaga. Kaya mas gugustuhin ko talaga na mangimbabaw talaga yung looks mo. Tsaka sa matanda rin eh, nakikita rin yan. Kahit na matanda ka, tapos okay yung itsura mo, mas respetado ko pa rin talaga eh. So, any age talaga rin yan. Hindi lang sa mga bata yan. Lalo na pagka talagang age like fine wine ka. Alam mo yung ano, kasi lolo ko may buhok pa yun dati. Biruin mo nagkaroon pa siya ng kapartner na katulong. Kasi nga 'di ba yung traditional nga base yan sa ano eh, provide mo. Sino ba namang papatol sa 70 plus na lolo na? Hindi naman natitigasan yun. Hawak-hawak na lang, 'di ba? So talagang papatulan talaga siya ng katulong. Tapos yung katulong niya, tisay pa, maputi. Parang 21 lang ata yan. So, basta yung tumanda ka, napanatili mo yung buhok mo, tapos okay naman yung harmony ng mukha mo, respetado ka pa rin talaga. So, paano? Yun lang siguro yung mga experiences ko about sa lookism. Sa trabaho rin yan, ganun eh. Lalo na sa trabaho. Pero ngayon nga, dahil nagpapagupit na ako every month, na ano, talagang ramdam ko talaga siya. Pati nga yung puti, 'di ba yung kwento ko na ano, tumingin lang ako tapos sasabihin nila ano kailangan ko. Sila na mismo nag-o-offer sa sarili nila. Tapos minsan nga kanina nagtanong lang ako eh. Sabi, pwede pala i-reimburse yung parang PRC license ganun kasi $130 din yun. In ahead of the time ko na kasi hindi pa naman due yung sa akin eh. Sa June pa yung sa akin. Nagtanong lang ako, i-reimburse nung hospital na pinagtatrabahuan ko. Sabi niya sa akin, gusto mong gawin na natin ngayon? Sabi ko, ay hindi pa ako due. Sabi kong ganun. Hindi pa nga ako mini-message ng ano eh, organization eh. Gusto daw gawin na namin ngayon. Natawa talaga ako. Sa bagay, ako lang kasi yung lalaki dun eh. Meron dalawa akong katrabaho, panot pa. Tapos may mga asawa pa yung dalawa, ako single ako. Tapos yung isa na naman, sub 5 din. Napapaligiran talaga ako ng sub 5 na babae. Kaya ganun yung, kaya ganun yung treatment nila. Tapos yung isa naman, taga Fiji naman yun. Makapal labi niya. Yun naman, sabi sa akin, in-interview ako, sabi niya,
Wala ka bang balak mag-asawa at anak, ganyan? Wala ka ba sinusuportahan? Kasi 4 days a week lang ako eh. Tapos tinanong niya kung gusto niya ako mag 12 hours. Sabi ko, baka next cut off mag 12 hours na ako. Kasi parang 36 hours per week lang, di ba? Yung tinatrabaho ko, 4 days a week lang ako 4 days a week lang ako pumapasok. So ginawa, sinabi ko, baka next cut off gawin ko. Dalawang 12 hours, isang 8 hours. Para 3 days a week na lang ako papasok. Sabi niya, ang dami mong pera. Sa isip-isip ko, ikaw rin naman, single ka. Tapos, babae yun eh. Single din naman siya. Pero tingin ko gusto talaga ako nun kaso wala akong interest talaga sa kanya dahil bukod sa hindi ko trip yung pagka-sub 5 niya. Ano pa siya, yung parang 33 na, 34 na ata siya ngayon. Taon na to, magte 34 na. So wala talaga ako interest pagka super tanda na talaga. Kaya ganun. Wala pagka 30 ano. Kasi anong mapapala mo dun? Pareho na rin kayong pagod. Dahil matanda na rin. Isa pa yun na ano ko yun dun sa ano eh. Sabi, alam mo, huwag kayong papatol sa katulong. Kasi yung mga katulong daw pagod na. Pero iniisip ko, oo, pagod na rin talaga yung mga katulong. Lalo na pagka may edad na. Okay pa kung 18 siguro hanggang 25. Okay pa siguro yung patulan mo na ganun. Pero kung yung matanda na, pareho na kayong pagod. Tas, lalo na kung mataba pa. Although hindi naman siya mataba. Pero yun nga, meron sa aming ah, tatlo na babae na 33 pataas na. Wala talaga akong interest sa mga ganun. Tapos yung isa naman, Pinay, meron siyang asawa, hindi naman magkaanak. Yun yung lagi akong kinakausap at friendly. Sub 5 din yun. Usually, mga sub 5 talaga yung mga ano. Sa paningin ko yun Sa paningin ko na sub 5 talaga sila. Which is totoo naman talaga. Kasi yung facial width nila, tapos upper third, middle third, lower third, yung mga ganun. Kaya yun yung Paano sige? Peace.